Isang nagmamay-ari ng sakahan ang pumasok sa bangko na may layuning mag-withdraw ng pera para bumili ng mga bagong kagamitan sa pagsasaka para sa kanyang lupain. Tiningnan ng branch manager ang kanyang maruming damit na puno ng lupa at kinutya siya sa harap ng publiko, naghamon pa ng nakakahiyang pustahan. Hindi niya maisip na ang tahimik na lalaking iyon ay nagtatago ng isang sikreto na may kakayahang sirain ang kanyang karera sa isang iglap. "Next!" Sigaw ng teller mula sa kanyang counter. Dahan-dahang tumayo si Mang Tonyo mula sa waiting area. Ang kanyang mabibigat na bota ay nag-iwan ng bakas ng putik sa makintab na sahig na marmol. Ang luma niyang salakot na hawak niya ay bahagyang nanginginig sa kaba. "Excuse me, kailangan ko pong mag-withdraw." "Teka lang," malakas na sabi ni Raka, ang branch manager, papalapit sa service desk na may matikas na lakad. Ang kanyang mamahaling suit ay sumasalamin sa malamig na ilaw mula sa kisame. Sobra siyang pumitik ng ilong. "Ano ba itong amoy na to?" Tatlong customer ang lumingon na may pandidiri. Isang babaeng nakasuot ng mataas na takong ang dalawang hakbang na lumayo. "Patawad po, sir. Galing lang po ako sa bukid," sagot ni Mang Tonyo. "Kailangan ko lang po mag-withdraw." Tumawa ng malakas si Raka. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong bangko na sumasalamin sa mga haligi. "Kuya, nagkamali ka yata ng pinasukan? Hindi ito kooperatiba ng mga magsasaka sa baryo." Isang lalaking nakasuot ng suit ang kumuha ng litrato ni Mang Tonyo gamit ang kanyang cellphone habang mahinang tumatawa. Bumulong ang isa pang customer sa kanyang asawa. Pareho silang natahimik. Napabuntong hininga si Mang Tonyo. Mahigpit na hinawakan ang kanyang salakot. Nararamdaman ang magaspang na dayami sa ilalim ng kanyang kalyo. "May account po ako dito. Gusto ko lang po mag-withdraw." "Magwi-withdraw?" Lumingon si Raka sa kanyang mga kasamahan, naghahanap ng suporta. Tumawa siya ng maikli at matalim. "Ayos yan. Tingnan niyo ang suot niya at sabihin niyo kung magkano ang kaya niyang makuha sa kanyang account." Lumapit si Dimas, ang supervisor, na may pagtataka. Nakakrus ang kanyang mga braso sa dibdib at nakangiti na may malinaw na pagmamataas. "Hulaan ko," patuloy ni Raka nang walang awa. 1,500, 4 na security guard ang nanood ng eksena mula sa pasukan, tahimik na parang estatwa. Walang sinuman ang namagitan para pigilan ang palabas. Binuka ni Mang Tonyo ang kanyang bibig para sumagot, ngunit itinaas ni Raka ang kanyang kamay, pinutol siya ng bastos. "Alam mo, tara na't magpustahan. Kung totoo ngang may positibong balanse ka sa account mo, bibigyan kita ng doble ng kung ano ang meron ka." Natigilan ang buong bangko. 8 tao na ngayon ang nakatingin sa eksena. 2 ang hayagang nagre-record gamit ang kanilang mga cellphone. Itinuro ni Raka ang kanyang hintuturo patungo sa automatikong salamin na pinto. Kumikinang ang kanyang gintong singsing sa ilalim ng artipisyal na ilaw. "Pero kung wala ka man lang kahit 1,000, umalis ka na dito kaagad at huwag ka nang bumalik." Idinikit ni Mang Tonyo ang kanyang salakot sa kanyang dibdib. Namutla ang kanyang mga kamay dahil sa lakas na ginamit niya sa pagpigil sa gilid ng salakot. Paano mapapatunayan ng lalaking iyon na hindi siya gaya ng iniisip nila? Dahan-dahang nahulog ang salakot mula sa kamay ni Mang Tonyo, lumagpak sa sahig na may tuyo at malungkot na tunog. 45 taon na ang nakalipas, ang parehong salakot, ang parehong mayabong na pulang lupa ay nakadikit sa tela. Si Tonyo ay 25 taong gulang at hawak ang titulo ng lupa sa kanyang mga kamay. Ang kanyang ama, si Mang Berto, ay nasa tabi niya sa ilalim ng beranda. "Ang lupang ito ay iyo na ngayon, anak," sabi ni Mang Berto. "Pauunlarin ko po ito, ama. Nangangako ako. Hindi mo kailangang patunayan ang anuman sa sinuman." Ang isang tao ay hinuhusgahan sa kanyang pagkatao, hindi sa kung ano ang nasa kanyang bulsa. Niyakap ni Tonyo ang kanyang ama. Sumikat ang araw sa ibabaw ng walang laman na bukirin. Lahat ay tila posible sa gintong sandaling iyon. Makalipas ang 10 taon, nasa parehong bangko si Tonyo, mas bata, ngunit may parehong lumang damit na pangtrabaho. Isang manager na nakasalamin ang tiningnan ang kanyang mga dokumento
ng may malinaw na pagmamaliit. Mang Tonyo, wala kang sapat na kolateral. May sakahan po ako. Ang lupa ay nagkakahalaga ng 3 beses sa halaga ng pautang na hinihingi ko. Ang lupang sakahan ay walang halaga dito. Isinara ng manager ang folder ng malakas. Bumalik ka kapag mayroon kang konkretong maiaalok. Umalis si Tonyo sa bangko na walang dala. Naghihintay ang kanyang asawa, si Aling Nena, sa kanyang lumang pickup na nakaparada sa labas. Paano? Hindi sila pumayag? Susubukan natin sa ibang lugar, ha? Hinawakan ni Tonyo ang manibela hanggang sa mamutla ang kanyang mga buko ng daliri. Magtatagumpay ako nang wala sila. At kapag nagtagumpay ako, hinding-hindi ko makakalimutan kung paano nila tinrato ang mga katulad natin. 5 taon na ang nakalipas. May sakit si Aling Nena, nakahiga sa kanyang kama. Nakakalat ang kanyang kulay abong buhok sa puting unan. Hawak ni Tonyo ang kanyang mahihinang kamay na parang tuyong dahon. Nagtagumpay ka sa lahat ng mag-isa, Tonyo. Lumaki na ng husto ang sakahan. Salamat sa iyo. Palagi mo akong pinaniniwalaan. Maaari ka bang mangako ng isang bagay? Huminga siya. Nang mahina, pinisil ang kamay ng kanyang asawa ng may huling lakas. Huwag kang magbabago kailanman. Huwag kang magsuot ng suit. Huwag kang magpanggap na kung ano ang hindi ikaw. Hindi ka binibigyang kahulugan ng pera. Nangangako ako, aking mahal, huhusgahan ka ng mga tao. Hayaan mo sila. Isang araw matututo sila. Isang kamay sa balikat ni Mang Tonyo ang humila sa kanya mula sa mga alaala. Nagpikit siya. Bumalik sa kasalukuyan. Nakatayo ang security guard sa tabi niya na nakalahad ang kamay upang paanyayahan siyang tumayo. Pinapauwi ka na po ni Sir Raka. Tiningnan ni Mang Tonyo ang kanyang salakot sa sahig, pagkatapos ay tiningnan si Raka na tumatawa ng malakas kasama ang 2 customer. Tama ang asawa niya, hinuhusgahan ng mga tao, ngunit marahil ngayon ang tamang araw para ituro ang leksyon na sinasabi ni Aling Nena. Yumuko siya at dinampot ang kanyang salakot. Tahimik na pinunasan ang alikabok, mabagal at marangal na kilos, isinuot muli ito sa kanyang ulo. Nagtama ang kanyang mga mata kay Raka, walang galit sa kanyang titig, tanging malamig at matinding determinasyon. Lumapit muli si Mang Tonyo sa service desk na marmol, inilapag ang kanyang pitaka sa malamig na ibabaw. Kailangan ko lang pong mag-withdraw, may mga dokumento po ako. Nakakrus ang braso ni Raka. Hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti niya. Dokumento. Sigurado ka bang may account ka dito? Opo. May account number po ako na 478,235. Binuksan po noong 1995. Binuksan ni Mang Tonyo ang kanyang lumang leather na pitaka. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang ATM card. May mga lumang papel na nalaglag sa mesa, mga resibo na nanilaw na sa paglipas ng panahon. Isang maliit na litrato ni Aling Nena. Pinulot ni Raka ang isa sa mga resibo gamit ang dulo ng kanyang daliri, tiningnan ito at humalakhak, mula pa ito noong 1995. Kuya, 30 taon na yan. Kaya nga po, matagal na akong customer, laging nagbabayad ng tama, on time. Lumapit si Dimas, ang supervisor, habang inaayos ang kanyang pulang kurbata. Ano ba ang problema dito, Raka? Sabi ng lalaking ito, may account siya, pero tingnan mo ang kalagayan niya. Nagkatinginan silang dalawa na puno ng pagkakasundo. Umiling si Dimas na hindi sumasang-ayon. Sa wakas ay nakita ni Mang Tonyo ang kanyang card, iniabot kay Raka. Ito po ang card ko. Kinuha ni Raka ang card sa pagitan ng kanyang hintuturo at hinlalaki, na parang kontaminadong bagay. Isinilid niya ito sa computer reader. Naghintay. Lumaki ang kanyang mga mata sa isang di halos makitang sandali, pagkatapos ay bumalik sa normal, natatakpan ng kanyang karaniwang kayabangan. Totoo nga, may account. Ibinigay niya ang card sa pamamagitan ng pagtulak nito sa mesa. Ngunit kailangan kong i-verify ang ilang bagay bago ko payagan ang anumang transaksyon. I-verify na gusto ko lang mag-withdraw ng 50,000. 50,000 pesos, 50,000. Tumawa ng malakas si Raka.
3 customer ang mabilis na lumingon. Sir, sa lahat ng respeto, kailangan ko ng patunay ng pinagmulan ng pondo. Anong ibig mong sabihin? Pera ko yan. Protocol ng bangko, anti-money laundering law. Malalaking halaga ay nangangailangan ng karagdagang dokumentasyon. Napabuntong hininga si Mang Tonyo. Sinusubukang panatilihin ang kanyang pagiging kalmado na nagsisimulang gumuho. Anong dokumentasyon? Tax returns ng huling 5 taon, titulo ng lupa, dokumento ng sakahan na sinasabi mong meron ka. Dalhin mo lahat yan. Walang nagsabi sa akin. Kung gayon, hindi ko mailalabas ang pondo. Humakbang pasulong si Dimas, malumanay ang boses, ngunit may nakatagong tulis ng bakal. Naiintindihan mo ang aming posisyon, di ba? Sa batas na ito, laban sa money laundering, kailangan naming maging maingat. Ipinikit ni Mang Tonyo ang kanyang mga mata sandali. Nang buksan niya ang mga ito, mas mababa ang kanyang boses. Paos, ganyan niyo ako tratuhin dahil lang sa suot ko, di ba? Nagkunwari si Raka nang hindi kumikislap. Pamantayan lang po ito. Pamantayan. Ang lalaking nakasuot ng suit doon ay naasikaso sa loob ng 5 minuto nang walang tanong. Priority customer siya. Customer ako sa loob ng 30 taon. Lumabas ang boses ni Mang Tonyo nang mas malakas kaysa sa kanyang nilalayon. 4 na tao ang lumingon. Isang matandang babaeng may puting buhok ang tiningnan siya nang may malalim na di pagsang-ayon. Isang batang ehekutibo ang lihim na nagre-record sa kanya gamit ang kanyang cellphone. Yumuko si Raka sa mesa. Naging malamig ang kanyang boses. Pakinggan mo, Lolo, hindi ko na uulitin. Walang withdrawal ng walang dokumento. Kung ayaw mo, maaari mong isara ang account mo at umalis. Isara ang account? Tama. Dalhin mo ang iyong baryo sa ibang lugar. Hinawakan ni Mang Tonyo ang card sa kanyang kamay. Namutla ang kanyang mga buko ng daliri. Lumingon sa paligid. Walang sinumang balak tulungan siya. Lahat ay iniiwasan ang kanyang tingin. Marahil tama si Dimas. Sana ay mas maayos siyang nakasuot ng malinis na kamisa. Palaging sinasabi ni Aling Nena na hindi binibigyang kahulugan ng damit ang sinuman. Ngunit ngayon, nakatayo roon, tinitingnan na parang basura. Nagtanong si Mang Tonyo sa kanyang sarili. Marahil mali siya. Marahil iba ang paggana ng mundo kaysa sa inaakala niya. Naalala niya ang unang pagkakataong humingi siya ng pautang, ang parehong kahihiyan, ang parehong mapanlait na tingin, ang parehong bangko. Sa katunayan, noon ay sumumpa siya na hindi na niya mararanasan iyon muli at ngayon ay nangyayari na naman. Ang kaibahan ay ngayon ay mayroon siyang pera, maraming pera. Ngunit mahalaga ba iyon kung walang sinumang seryosong kumikilala sa kanya? Ano ang silbi nito? Inilagay ni Mang Tonyo ang card sa kanyang pitaka. Mabagal ang kanyang mga kilos, mabigat na parang tingga. Sige na, mahina niyang sabi. Hahanapin ko ang mga dokumento. Magandang desisyon. Tinitingnan na ni Raka ang susunod na customer. Pagtalikod ni Mang Tonyo para umalis, humakbang siya ng 3 beses patungo sa pinto. Ang kanyang mga paa ay kinaladkad sa makintab na sahig. Paano kung sumuko na lang siya? Maari siyang mag-withdraw ng pera sa ibang bangko. Hindi niya kailangang patunayan ang anuman sa mga walang kabuluhang taong iyon, ngunit umalingaw-ngaw ang boses ni Aling Nena sa kanyang ulo. Isang araw matututo sila. Huminto si Mang Tonyo sa gitna ng bangko. Inilabas niya ang kanyang kamay sa bulsa, hinawakan ang kanyang cellphone. Mayroon siyang numero ni attorney, Alex, ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Mayroon siyang mga dokumento sa kanyang email. Mayroon siyang patunay ng lahat. Ang tanong ay kung sulit ba ito? Lumingon siya. Tumatawa si Raka kasama si Dimas. Ipinagdiriwang nilang dalawa ang kanilang internal na biro marahil tungkol sa kanya. May naramdaman si Mang Tonyo na nagbago sa loob ng kanyang dibdib. Hindi galit, isang bagay na mas malalim. Ito ang alaala ng bawat pagkakataong siya ay hinusgahan, bawat pagkakataong sinabihan siya na hindi siya sapat, bawat pinto na isinara sa kanyang mukha. Hindi na ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa lahat ng katulad niya,
Mga tapat na taong nagtatrabaho ng husto at tinatrato na parang wala. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang screen, hinanap ang contact ni Attorney Alex. Ngayon ay magiging iba. Ngayon ay magtuturo siya ng leksyon hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Aling Nena, para sa kanyang ama, para sa lahat ng napahiya dahil hindi sila akma sa pamantayan. Nag-alinlangan ang kanyang mga daliri sa dial button. Huling pagkakataon para umatras, para hayaan na lang. Para maging praktikal, pinindot niya ang berdeng button. "Hello Alex, kailangan ko ang tulong mo. Madalian ito." Nakatawag pa rin si Mang Tonyo nang tumayo si Raka mula sa kanyang upuan. Tinawid ang lobby ng malalaking hakbang. "Hoy, nandito ka pa?" Ibinaba ni Mang Tonyo ang telepono, inilagay ang cellphone. "Naghihintay ako." "Naghihintay ng ano?" "Sabi ko, bumalik ka na lang sa ibang araw. Nagbago ang isip ko. Ngayon din ako magwi-withdraw." Tumawa ng tuyo si Raka, tumingin sa paligid upang matiyak na mayroon siyang audience. "Hindi mo naiintindihan. Walang mangyayari ng walang dokumento. Alam ko. Inaayos ko. At kung paano dala ng aking abogado." Ang salitang abogado ay nagdulot ng isang segundong katahimikan. Pagkatapos ay bumulalas si Raka sa isang malakas na tawanan. "Abogado. May abogado ang taong ito." Lumingon siya kay Dimas. "Narinig mo iyon?" Ngumiti si Dimas at umiling. 3 customer ang tumigil sa pagtingin sa kanilang cellphone. Isang blonde na babae ang bumulong sa kanyang asawa. "Pakiintindi," patuloy ni Raka. "May abogado ka pero wala kang valid na ID. Paano mangyayari yan? Dadalhin niya lahat. Siyempre, at ako ang may-ari ng bangkong ito." Umalingaunggaw ang mga nagpipigil na tawanan sa lobby. 2 security guard ang nagkatinginan na naiinip. Walang sinuman ang gumalaw para mamagitan. Napabuntong hininga si Mang Tonyo, sinusubukang panatilihin ang kanyang boses na matatag. "Kailangan ko lang maghintay ng kalahating oras." "Kalahating oras? Akala mo ba ito ay pampublikong waiting area? Tingnan mo sa paligid, may mga taong naghihintay na maasikaso, mga taong may totoong pera. Mayroon din ako. Mayroon. Kung gayon, ipakita mo. Ipakita mo ngayon." Binuka ni Mang Tonyo ang kanyang bibig. Isinara. Wala siyang paraan para patunayan iyon agad. Nakita ni Raka ang pag-aalinlangan at sumalakay. "Gaya ng inaasahan ko, nagpapanggap ka." Sumali si Dimas sa kanya. Mas mahina ang boses, ngunit kasing lupit. "Pakinggan mo sir, masyado nang magalang si Raka." Ibang bangko ay tinatawag na ang security guard. "Bakit? Wala akong ginagawang masama. Naggugulo ka. Tingnan mo ang kalagayan ng damit mo. Ang amoy ay hindi komportable sa mga customer." Isang inang may branded na bag ang masiglang tumango. Isang lalaking nakasalamin ang kinunan ng litrato, si Mang Tonyo muli. Walang sinumang nagtanggol sa kanya. Naramdaman ni Mang Tonyo na namumula ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit tuwid pa rin ang kanyang likod. Nakita ni Raka ang iba pang empleyado na nakatingin. Oras na para magbigay ng buong palabas. May nakakakilala ba sa lalaking ito? Itinaas niya ang kanyang boses ng may teatro. May makapagpapatunay ba na may pera siya? Dahil ang mga mayayaman na customer ay kilala ng lahat. Binabati namin sila sa pinto, inaalok ng kape. Ngunit hindi ka pa nakikita ng sinuman. Isang blonde na teller ang mahinang humalakhak. Ngumiti ang kanyang kasamahan sa tabi. 2 intern sa likod ng bangko ang sumusunod sa eksena ng may pagkabighani. "Alam mo ba kung bakit walang nakakakilala sa iyo?" Huminto si Raka sa harap niya. "Dahil hindi ka mahalagang customer, marahil may maliit na account ka lang na may baryo na binuksan ng nanay mo para sa iyo 30 taon na ang nakalipas." Kumpletuhin ni Dimas ang pangungusap at ngayon ay dumating dito na nagpapanggap na magwi-withdraw ng 50,000. 50,000 saan nakuha? Ibinenta ang sakahan. Lumakas ang tawanan. 5 taon na ngayon ang hayagang nanonood. Nakataas ang mga cellphone. Live na nire-record ang video. Ikinuyom ni Mang Tonyo ang kanyang mga kamay.
Nagniningas ang kahihiyan na parang apoy, ngunit kailangan niyang magtiis. Padating na si Attorney Alex. Magsisisi kayo. Oh! Ginaya ni Raka ang multo. Nanginginig ako sa takot. Idedemanda ako ng magsasakang ito ng ng mais. Bumanat ang malakas na tawanan. Maging ang security guard ay ngumiti sa likod ng kanyang bigote. Ngunit humakbang pasulong si Mang Tonyo. Lumabas ang kanyang boses ng mas malakas, umalingaw-ngaw. Binalaan ko na kayo. May account ako dito sa loob ng 30 taon, laging magandang nagbabayad, walang problema. At ganyan niyo ako tratuhin na parang kriminal dahil lang sa suot ko? Sandali ay gumuho ang ngiti ni Raka. Nagkatinginan si Dimas nang may pag-aalala sa isang empleyadong babae. Marahil ay sobra na sila. Ipinagpatuloy ni Mang Tonyo, lumalakas ang kanyang boses. Nasa system nyo lahat. Makikita nyo ang aking mga transaksyon, makikita nyo na hindi ako kailanman nag-default. Kung gayon, bakit ang lahat ng pambabastos na ito? 2 customer ang tumigil sa pagtawa. Ang isa ay tila biglang hindi komportable. Kinunot ng mas matandang security guard ang kanyang noo. Sa loob ng 30 segundo, tila nabaliktad ni Mang Tonyo ang sitwasyon na mananaig ang katinuan. Pagkatapos ay muling kinuha ni Raka ang kontrol. Gusto mong tingnan ko ang account mo? Iyon ang gusto mo. Gusto mong ipakita ko sa lahat dito kung magkano ang totoong meron ka. Kung kailangan, perpekto. Bumalik si Raka sa computer sa likod ng mesa, nagtatype ng malakas ng may teatro. Sumasalamin ang screen sa kanyang branded na salamin. Tumawa siya ng may pagmamaliit. Alam niyo ba kung magkano ang nasa napakahalagang account na ito? Kinausap niya ang kanyang biglaang audience. May gustong humula, 1,000, sigaw ng isang lalaki mula sa likod. Kulangan, Raka nagkatuwaan na parang wala nang iba pang mas masaya. 2,000, sabi ng blonde na babae. Medyo mainit na. Sumali si Dimas sa malupit na laro. 100, umiling si Raka. Lumikha ng tensyon. Pagkatapos ay ipinahayag ng may tagumpay. 3 tao ang ibinahagi ang sandaling iyon sa social media. 800, ulit ni Raka ng may malinaw na pagbigkas. At ang taong ito ay gustong mag-withdraw ng 50,000, gustong humingi ng pautang sa ganitong record, sa ganitong mukha. Namutla si Mang Tonyo na parang papel. Imposible. May error sa system. I-check nyo ulit. Hindi yan ang main account ko. Ay, ngayon may main account na tayo. Ilan ang account mo? Sinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi. Kung gayon, nasaan ang pera? Nasaan ang abogado? Nasaan ang patunay ng sinasabi mo? Walang sagot si Mang Tonyo. Nagkamali ang lahat. Dapat ay dumating na si Attorney Alex. Ang bank statement ay dapat na nagpapakita ng bilyon-bilyon. May mali sa computer system. Lumapit si Raka. Ang kanyang hininga ay amoy kape. Alam mo kung ano ang problema mo. Ikaw ay isang maliit na lalaki na gustong magmukhang malaki. Dumating ka dito na marumi, amoy pataba, at akala mo ay mapapahanga mo ang sinuman sa iyong kwento ng mayamang magsasaka. Ngunit araw-araw kaming nakakakita ng mga tulad mo. Mga nangangarap, mga talunan, mga bigo. Bawat salita ay isang saksak. Naramdaman ni Mang Tonyo na nanghihina ang kanyang mga binti. Lumabas ka na sa bangko ko bago ko tawagin ang pulis dahil sa pagtatangkang manloko, panloloko. Ang pagtatangkang mag-withdraw ng perang wala ka ay krimen. Hindi ako nagtatangka. Tumabi ang 2 security guard na nakasuot ng itim na uniforme. Bawat isa ay may hawak sa braso ni Mang Tonyo. Hindi na kailangan, bulong ni Mang Tonyo. Maglalakad na lang ako, ngunit itinulak na nila siya patungo sa pinto. Umalis ang mga customer na parang may sakit na nakakahawa. Ang mga cellphone ay kumukuha ng bawat segundo ng kanyang kahihiyan. Sa labasan, dinampot ng isa sa mga security guard ang kanyang salakot na nahulog muli, itinapon sa kalye. Kunin mo ang gamit mo at huwag kang babalik. Tumuloy si Mang Tonyo na natumba. Sumara ang automatikong salamin na pinto sa likod niya.
Sa pamamagitan ng salamin, nakita niya si Raka na nagdiriwang kasama si Dimas. Pumapalakpak, tumatawa. Ginaya ng isang tao ang kanyang paglakad na pilay. Nag-iisa siya sa sidewalk. Ang kanyang salakot ay nasa kanal, mabilis na dumadaan ang mga kotse. Ang mga taong nagmamadali ay iniiwasan siya nang hindi siya tinitingnan, hindi nakikita, talunan, napahiya, walang pakialam ang sinuman. Dinampot ni Mang Tonyo ang salakot mula sa gilid ng kalsada, pinunasan ang alikabok at mga dumi. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Tumawid siya sa kalsada, nakakita ng bakal na bangko sa ilalim ng puno, umupo ng mabigat. Sinandal ang kanyang mga siko sa kanyang mga tuhod at itinago ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga kalyo. 65 katao ang nakasaksi sa eksena. Ang mga video ay kumalat na sa internet. Makikita iyon ng mga anak ng kanyang mga kakilala. Magtsitsismisan ang mga kapitbahay. Malalaman ng buong bayan na si Mang Tonyo ay pinaalis sa bangko na parang pulubi. Naisip niya si Aling Nena. Salamat na lang at hindi na siya nabubuhay para makita ang kalamidad na ito. Sobrang kahihiyan para sa kanya. Marahil ay oras na para tanggapin ang katotohanan. Matanda na siya, 70 taong gulang. Para saan pa ang pagpapatunay ng anuman? Kanino siya pupunta? Maari na lang siyang mag-withdraw ng pera sa ibang bayan at tapos na. Kinuha ni Mang Tonyo ang kanyang pitaka mula sa bulsa sa likod. Binuksan ito. Naroon ang litrato ni Aling Nena, protektado ng malabong plastik. Nakangiti siya sa larawan. Iyon ang kanyang ika, 50 kaarawan, 4 na taon bago siya tuluyang mawala. Nangangako ako, hindi ka magbabago kailanman, sabi niya noon. Hindi siya nagbago. Nanatili siyang parehong simpleng lalaki. At tingnan mo kung saan siya dinala ng pangakong iyon. Nahipo ng kanyang mga daliri ang isa pang bagay sa pitaka. Isang nakatiklop na calling card, luma na at kupas. Binuksan niya ito nang may halos relihiyosong pag-iingat. G. Bambang, Regional Director ng Bangko Macmur. Naalala ni Mang Tonyo ang pagkakataong natanggap niya ang card. Ito ay sa isang auction ng mga high genetics na baka 3 taon na ang nakalipas. Interesado si G. Bambang sa isang partikular na lote ng baka, ngunit wala siyang alam tungkol sa pag-aalaga ng hayop. Magbabayad siya ng 3 beses sa aktwal na halaga. Binalaan siya ni Mang Tonyo ng maingat, ipinaliwanag ang tungkol sa genetics, kalusugan ng hayop, presyo sa merkado, at iniligtas si G. Bambang mula sa pagkawala ng 200,000. Kung may kailangan ka sa bangko, hanapin mo ako, sabi ni G. Bambang habang iniabot ang card. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Noon, inilagay ni Mang Tonyo ito sa bulsa dahil sa kagandahang asal. Hindi niya kailanman naisip na gagamitin niya ito. Tumingala siya sa marilag na gusali ng bangko. Malamang ay nagdiriwang pa rin si Raka sa loob. Malamang ay isinasalaysay na ni Dimas ang kanyang kwento sa iba pang manager sa group chat. Lahat ay nagtawanan tungkol sa bobong magsasaka. Nagsimulang palitan ng galit ang kahihiyan. Hindi ang mainit na, sumasabog na galit, ito ay malamig, kalkulado, determinado. Kinuha ni Mang Tonyo ang kanyang cellphone, hinanap ang contact ni Attorney Alex. Mayroon siyang 3 missed calls mula rito. Denial niya ang numero. Mang Tonyo, nasaan po kayo? Dumating po ako sa bangko at wala kayo. Pinaalis nila ako. Anong ibig sabihin? Pinahiya ako ni Raka sa harap ng lahat. Tina-check niya ang account ko at sinabi niyang 800 pesos lang ang meron ako. Imposible. Ang checking account ay mayroon ng higit sa 1 milyon. Alam kong mali ang tiningnan niya o sinasadya niyang magsinungaling. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita si Attorney Alex ng malakas at propesyonal. Ito ay labis na. Pampublikong kahihiyan, paninira, diskriminasyon. Mayroon tayong matibay na kaso. Ayoko siyang idemanda. Gusto ko ng mas maganda. Tiningnan ni Mang Tonyo ang calling card ni G. Bambang. Gusto kong turuan siya ng leksyon sa harap ng mga taong nagtawa sa akin. Paano? Napabuntong hininga si Mang Tonyo.
Malinaw na nabuo ang plano sa kanyang isip. Tatawagan ko ang regional director. May utang na loob siya sa akin. Hihingi ako ng meeting. Meeting para saan? Para ipakita ang aking bank statement, ang aking mga investment, lahat sa harap ng impyerno at ng iba pang direktor. Tahimik sandali si Attorney Alex. Pagkatapos ay mahina siyang tumawa. Gusto mo siyang ilantad sa publiko gaya ng ginawa niya sa iyo. Kakailanganin mo ng ebidensya, saksi, kumpletong dokumentasyon. Kaya mo bang ayusin iyon? Siyempre, pero may iba pa. Lumapit sa akin ang isang intern nang dumating ako sa bangko. Sabi niya, ni-record niya ang lahat. Gusto niyang tumestigo. Nagsindi ang pag-asa sa dibdib ni Mang Tonyo. Maliit, ngunit totoo. Bakit niya gustong gawin iyon? Sabi niya. Nakita na raw niya si Raka na pinahiya ang 3 tao ngayong buwan. Pagod na siyang manood lang ng walang ginagawa. Tumayo si Mang Tonyo mula sa bangko, matatag ang kanyang mga binti. Ngayon ay nagawa na ang desisyon. Alex, kailangan ko ang 3 bagay mula sa iyo. Una, kolektahin ang lahat ng aking bank statements mula sa huling 5 taon. Pangalawa, kumpirmahin mo sa intern na tutestigo siya. Pangatlo, ipadala mo ang kanyang numero. Gusto kong personal siyang pasalamatan. At ano ang gagawin mo? Tiningnan ni Mang Tonyo ang calling card ni G. Bambang. Pagkatapos ay ang gusali ng bangko. Sa wakas ay ang kanyang refleksyon sa tindahan. Tatawagan ko ang isang matandang kaibigan at magpapaplano ako ng isang meeting na magbabago ng lahat. Seryoso. Binabasa ko lahat at sumasagot ng may pagmamahal sa mga nagkomento. Idenial ni Mang Tonyo ang numero ni G. Bambang 3 tono 4. Malapit na siyang ibaba ang telepono. Hello G. Bambang. Si Tonyo po ito mula sa auction ng baka. Tonyo, siyempre naaalala ko. Kumusta ka? Kailangan ko ng tulong. Sabi niyo kung may kailangan ako. Sabihin mo kung ano ang kailangan mo. Huminga ng malalim si Mang Tonyo at ikinuwento ang lahat ang pambabastos ni Raka, ang mga video ng pagpapaalis. Nanatiling tahimik si G. Bambang sa kabilang linya, isang mabigat at mapanganib na katahimikan. Ginawa niya iyon sa branch ko, ginawa niya iyon sa harap ng 12-dosenang tao. Sino ang manager na iyon? Mahinang nagmura si G. Bambang. Ang bobong iyon. 3 reklamo na ang natanggap ko tungkol sa kanya ngayong taon. Akala ko nagbago na siya. Hindi siya nagbago. Mang Tonyo, patawad. Hindi ito dapat nangyari. Tatanggalin ko siya ngayon din. Hindi. Gusto kong gawin ito sa ibang paraan. Gusto kong magkaroon ng meeting kasama ang lahat ng manager bukas. Kung maaari, kinailangan ni G. Bambang ng ilang sandali para sumagot. Nang magsalita siya, may paggalang sa kanyang boses. Gusto mong harapin siya sa publiko sa parehong paraan na hinarap ka niya. Naiintindihan ko. At mayroon kang ebidensya ng insidente, video, saksi, at ang abogado ko ay kinokolekta ang lahat ng dokumentong pinansyal, dokumentasyon. Mang Tonyo, maaari ko bang tanungin kung magkano ang mayroon ka sa account mo? Mas gusto kong ilantad ito sa meeting. Tumawa si G. Bambang. Isang maikli at seryosong tawa. Sige. Bukas, alas 10 ng umaga sa boardroom, titipunin ko ang lahat ng manager para sa mandatoryong pagsasanay. Walang maghihinala si Raka ng anuman. Salamat, G. Bambang. Mang Tonyo, isa pa. Sigurado ka ba dito? Mahirap ito para sa kanya at para sa iyo. Tiningnan ni Mang Tonyo ang bangko mula sa kabilang panig ng plaza. Sigurado ako, tapusin na natin ito. Pagkalipas ng 20 minuto, dumating si Attorney Alex sakay ng kumikinang na itim na sedan. Ipinarking niya ito sa harap ng plaza, lumabas na may daladalang kalidad na leather bag. Nagtagumpay. Binuksan ni Attorney Alex ang kanyang bag, kumpletong bank statement. 5 taon ng transaksyon, tax returns, titulo ng lupa, lahat ay nanotaryo. Kinuha niya ang isang partikular na sheet, itinuro ang mga numero. Ito ang iyong checking account. Kasalukuyang balanse, 1,420,40, 47,890,40. Kinuha ni Mang Tonyo ang sheet, tiningnan ang mga numero. Kahit na alam na niya,
Ang makita itong nakalimbag ay nagbigay ng ibang epekto at government bonds investments, mutual funds, 1 bilyon. Sa kabuuan, mayroon kang liquid assets na 2.6 bilyon. Ang 2 bilyon ay hindi pa kasama ang lupa. Kung ibebenta mo ang sakahan, madali itong lalampas sa 40 bilyon. Umupo muli si Mang Tonyo sa bangko. Umupo si Attorney Alex sa tabi niya. Alam mo kung ano ang pinakakinagagalit ko, sabi ni Attorney Alex. Nakita ni Raka ang account mo. Nakita niya ang 8 bilyon at kahit ganoon ay nagsinungaling siya. Sinabi niyang 800 pesos lang ang meron ka. Nagsinungaling o talagang walang kakayahan? Marahil ay nakita niya ang isang lumang hindi aktibong sub-account na hindi mo ginagamit. Ngunit ang isang manager ay dapat malaman kung paano tingnan ang global balance. Lumakas ang galit ni Mang Tonyo. Hindi ito pagkakamali, ito ay purong krimen. Magkano ang sweldo niya, Raka? Isang manager sa ganoong level ay humigit kumulang 40,000 pesos kada buwan. Net, 40,000 pesos. Umiling si Mang Tonyo. Pinahiya niya ang isang lalaki na may 500 beses sa kanyang taunang sweldo, kaya kailangan niyang matuto. Ang ganoong tao ay hindi nagbabago ng walang kahihinatnan. Kinuha ni Attorney Alex ang isa pang sheet mula sa kanyang bag. Ito ang pahayag ni Dewi, ang intern. Inilarawan niya ang lahat mula sa biro tungkol sa amoy hanggang sa pagpapaalis. Mayroong kahit timestamp ng na-publish na video. Kumalat na sa internet ang mga video. 3 sa mga ito ay nag-viral na. Ayaw malaman ni Mang Tonyo. Sapat na ang kahihiyan na natamo niya at tutestigo siya sa meeting. Oo, pero natatakot siyang mawala ang kanyang internship. Sabihin mo sa kanya, poprotektahan ko ang trabaho niya. Igarantiya mo iyon kay G. Bambang. Isinulat ni Attorney Alex. Sige, ngayon tungkol sa diskarte. Paano mo gustong patakbuhin ang meeting? Nag-isip si Mang Tonyo. Kailangan itong sorpresahin. Ngunit nang walang paghihiganti, ayaw ni Aling Nena ng paghihiganti. Gusto niya ng katarungan. Una, itatanggi ni Raka ang lahat. Palagi silang nagtatanggi. Tama. Pagkatapos ay ipapakita natin ang buong video nang walang putol. Susubukan niyang siraan tayo. Sabihin na mali ang interpretasyon. Sa puntong iyon, tutestigo si Dewi. Kumpirmahin ang bawat detalye at kung itanggi pa rin niya, ngumiti si Mang Tonyo sa unang pagkakataon. Sa loob ng ilang oras, isang tunay na ngiti ipapakita ko ang bank statement. Patunayan na nagsinungaling siya tungkol sa account ko. 800 pesos laban sa 8 bilyon. Hinampas ni Attorney Alex ang kanyang hita. Perpekto, isasabit niya ang kanyang sarili sa sarili niyang tali. Kung gaano niya itatago, lalo lang itong lalala para sa kanya. At sa huli, tatanungin ko kung gusto pa rin niya akong bigyan ng doble. Pareho silang tumawa, isang mapait na tawa. Ngunit may pakiramdam ng nalalapit na tagumpay. Inilagay ni Attorney Alex ang mga dokumento, isinara ang bag. Mang Tonyo, may isang bagay akong kailangan itanong. Bakit hindi mo ipinagyayabang ang iyong kayamanan? Sa 2 bilyon, maaari kang magkaroon ng sports car, branded na damit. Bakit patuloy kang nabubuhay ng simple? Tiningnan ni Mang Tonyo ang kanyang maruming bota. Itinuro ng aking ama na ang pagpapakita ay para sa mga taong kailangang patunayan ang isang bagay. Wala akong kailangang patunayan. Mayroon akong Aling Nena, mayroon akong lupa, mayroon akong kapayapaan. At ngayon, kailangan kong patunayan, hindi para sa akin, kundi para sa lahat ng hinuhusgahan batay sa hitsura. Bawat tapat na manggagawa na pumapasok sa isang lugar at tinatrato na parang basura. Inilagay ni Attorney Alex ang kanyang kamay sa balikat niya. Kung gayon, durugin natin ang taong ito ng may klase. Tumunog ang cellphone ni Attorney Alex. Sumagot siya, nakinig. Dumilim ang kanyang mukha. Naiintindihan ko, salamat sa pagpapaalam. Ibinaba ang telepono at tiningnan si Mang Tonyo. May problema tayo. Ano? Nalaman ni Raka ang tungkol sa meeting. Hindi niya alam ang dahilan, ngunit may hinala siya. Tinawagan niya si G. Bambang at hiniling na ipagpaliban ito.
Sinabi niyang may appointment siya bukas. Pumayag si G. Bambang, hindi. Ngunit nagpumilit si Raka. Pinilit niya. Tumayo si Mang Tonyo at naglakad paikot-ikot. Kung hindi darating si Raka, masisira ang plano. Kailangan ko siya doon. Alam kong gagawin ni G. Bambang na mandatoryo ang pagdalo, ngunit maaring maging depensiba si Raka. Kung gayon, kailangan nating gawin siyang relax. Gawin siyang maniwala na hindi ito seryoso. Nag-isip sandali si Attorney Alex. Paano kung tawagan ko ang bangko, magpanggap na isang kliyente na interesado sa malaking investment at hilingin na makipag-usap ng personal kay Raka? Magtagumpay iyon. Gawin mo siyang mayabang, gawin siyang maniwala na makukuha niya ang deal. Magpapaplano ako ng meeting pagkatapos ng training, kaya hindi siya liliban. Tumango si Mang Tonyo. Gawin mo ngayon, idiniyal ni Attorney Alex. Ginaya ang boses ng isang mahalagang negosyante. Hello, gusto kong makipag-usap kay Manager Raka. Oo, interesado akong maglagay ng malaking halaga. Bukas ng alas 11. Perpekto, pagkatapos ng training nyo. Salamat. Ibinaba ang telepono, ngumiti. Tapos na, nandoon siya. Kinumpirma niya ang kanyang pagdalo sa training. Huminga ng malalim si Mang Tonyo. Lahat ay handa kung gayon. Halos. Tiningnan ni Attorney Alex ang kanyang mga mata. Mang Tonyo, huling pagkakataon para umatras. Magbabago ito ng iyong buhay. Ilalantad ka nito. Malalaman ng lahat na ikaw ay isang bilyonaryo. Alam kong matatapos ang kapayapaan. Hihingi ng pera ang mga tao. Iba ang ituturing sa iyo. Hindi ka na makakapagtago. Tumingin si Mang Tonyo sa langit. Ang paglubog ng araw ay orange at pula sa ibabaw ng mga bubong ng lungsod. Palaging sinasabi ni Aling Nena na ang kapayapaan ng walang dignidad ay hindi kapayapaan. Takot lang yan. At handa ka ng pakawalan ng takot? Handa ako. Inilahad ni Attorney Alex ang kanyang kamay. Mahigpit na kinamayan siya ni Mang Tonyo. Kung gayon, bukas, alas 10. Oras na iyan o wala na. Nang gabing iyon, halos hindi natulog si Mang Tonyo. Maaga siyang nagising. Ininom ang kanyang kape nang hindi nararamdaman. Nagsuot ng malinis na pantalon, plansadong checkered na kamisa at parehong bota. Hindi niya babaguhin kung sino siya. Ngayon, alas 9:00 dumating si Attorney Alex. Sa sakahan dala ang dalawang makapal na folder at laptop. Dala ko ang lahat. Bank statements, pahayag, resibo, lahat ay nanotaryo. Umupo sila sa kitchen table. Ikinalat ang mga dokumento. Binuksan ni Attorney Alex ang computer at ikinonekta ito sa isang maliit na portable projector. Mag-practice tayo. Kailangan handa ka sa anumang tanong. Magsimula tayo. Ginampanan ni Attorney Alex ang papel ng impyerno. Mang Tonyo, inaangkin mong may 8 billion ka, ngunit hindi ito pinapakita ng iyong damit. Paano mo ipapaliwanag iyan? Ang kayamanan ay hindi sinusukat sa damit, sinusukat ito sa pagkatao at sipag. Magaling. At kung tanungin niya kung saan galing ang pera, 15 taon ng pagtatrabaho, pag-aalaga ng hayop, pagsasaka, matalinong pamumuhunan, perpekto. Ngayon, kapag ipinakita mo ang bank statement, huwag kang magpakita ng kayabangan, maging matatag, ngunit mapagkumbaba. Naiintindihan mo. Nagpractice sila sa loob ng 2 oras, bawat posibleng tanong, bawat pagtutol, bawat pagtatangka na siraan ang kredibilidad. Sinasa ulo ni Mang Tonyo ang mga pangunahing numero. Alam na alam kung ano ang sasabihin. Alas 9:15, tinawagan ni Attorney Alex si Davy ang intern. Dewi, handa ka na ba? Handa po, pero kinakabahan ako. Paano kung tanggalin ako sa trabaho? Ginagarantiya ni G. Bambang na hindi mangyayari iyon. Siya mismo ang humiling ng iyong testimonya. Ligtas ito. Talaga, tama ang ginagawa mo. Napabuntong hininga si Dewi sa kabilang linya. Sige po, pupunta po ako. Ibinaba ni Attorney Alex ang telepono at tiningnan si Mang Tonyo.
Mayroon tayong saksi, mayroon tayong ebidensya, mayroon tayong elemento ng sorpresa. Handa na ang lahat. Kinuha ni Mang Tonyo ang parehong salakot na suot niya kahapon. Kung gayon, tara na, lumabas sila. Umalingaw-ngaw ang lumang pick-up ni Mang Tonyo sa graba. Sumunod si Attorney Alex, sakay ng kanyang sedan. 2 sasakyan, 2 mundo, 1 layunin. Alas 9:45 dumating sila sa bangko at nagpark. Mayroon pa ring 15 minuto. Ako ang mauuna, sabi ni Attorney Alex. Hihintayin mo ang aking signal. Naiintindihan. Pumasok si Attorney Alex. Nanatili si Mang Tonyo sa pickup, nakatingin sa gusali mula sa bintana. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Pagkalipas ng 10 minuto, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Mensahe mula kay Attorney Alex. Madali ang tawag, Mang Tonyo. Agad na dinial ni Mang Tonyo ang numero. Ano po? Hindi dumating si Raka. Ibig niyang sabihin, tumawag siya na may food poisoning daw at humiling na ipagpaliban ang meeting. Gumuho ang mundo ni Mang Tonyo. Lahat ng pagpaplano, lahat ng ebidensya, lahat ay walang silbi. At ngayon, galit si G. Bambang. Sinabi niyang ito na ang 3 beses na lumiban si Raka sa mahalagang meeting, pero hindi niya mapipilit ang isang may sakit na dumating. Hinampas ni Mang Tonyo ang manibela ng may galit. Nag-apoy ang galit. Tumakas siya. Alam niya na may mangyayari. Siguro, pero wala tayong paraan para patunayan iyon. Katahimikan. Mabilis na nag-isip si Mang Tonyo. Dapat may solusyon. Attorney Alex, saan nakatira si Raka? Mang Tonyo, hindi tayo pupunta sa bahay niya. Wala akong gagawing masama. Haharapin ko lang siya ng personal. Baliw ito. May address ako. Nag-alinlangan si Attorney Alex at bumuntong hininga. Mayroon ako. Nakuha ko kay Dewi. Pero Mang Tonyo, ipadala mo. Dumating ang address sa pamamagitan ng mensahe. Isang mamahaling apartment. 20 minuto mula roon, sinimulan ni Mang Tonyo ang makina. Sabihin mo kay G. Bambang na i-hold ang meeting ng kalahating oras. Dadalhin ko si Raka. Paano mo gagawin? Tingnan mo na lang. Pinabilis ni Mang Tonyo. Umalingaw-ngaw ang lumang pick-up sa highway. Pagkalipas ng 15 minuto, nasa apartment siya, electronic gate, uniformadong guwardiya. Nandito ako para makipagkita kay Raka. Unit 8004. Naghihintay siya sa inyo? Hindi, pero gugustuhin niyang makipagkita sa akin. Naghinala ang guwardiya. Tiningnan ang pickup, tiningnan si Mang Tonyo at idiniyal ang telepono. G. Raka, may lalaki po dito. Sabi niya, gugustuhin niyo siyang makita. Narinig ni Mang Tonyo ang boses ni Raka sa intercom na iritado. Sino ito, Mang Tonyo? Lumapit siya sa mikropono, nagsalita ng malakas at malinaw. Si Tonyo mula sa bangko, kukunin ko ang doble na ipinangako mo. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang click, bumukas ang gate. Pumasok si Mang Tonyo, sumakay ng elevator sa ICA, 8 palapag, kumatok sa pinto ng Unit 804. Binuksan ni Raka, nakasuot ng silk robe. Mukha ng taong mahimbing ang tulog. Ano ang kailangan mo? Nangako ka na bibigyan mo ako ng doble kung may positibong balanse ako. Nandito ako para kolektahin. Umalis ka dito bago ko tawagan ang pulis. Tawagan mo, kaya kailangan mong ipaliwanag kung bakit ka lumiban sa mahalagang meeting sa pamamagitan ng pagpapanggap na may sakit. Namutla si Raka. Paano mo nalaman ang tungkol sa meeting? Alam ng lahat. Maging si G. Bambang ay hindi masaya. Siya ang nagsabi sa iyo na pumunta dito? Hindi. Ako mismo ang dumating para bigyan ka ng huling pagkakataon na dumalo ng may dignidad. Bahagyang isinara ni Raka ang pinto bilang depensa. Hindi ako pupunta. Kung gayon, ihanda mo ang iyong resume dahil pagkatapos ng meeting na ito, kahit wala ka, magtatapos ang iyong karera sa bangkong iyon. Tumalikod si Mang Tonyo, nagsimulang maglakad sa pasilyo, binibilang ang mga segundo sa kanyang isip. 3,000. Teka, huminto si Mang Tonyo, hindi lumingon, naghintay lang. Kung pupunta ako, ano ang mangyayari? Katarungan. Ipapahiya mo ako,
gaya ng ginawa ko sa iyo. Hindi, ipapakita ko lang ang katotohanan. Napabuntong hininga si Raka. 5 segundo, 10, 15. Bigyan mo ako ng 15 minuto para maghanda. 10, sumara ang pinto. Naghintay si Mang Tonyo sa pasilyo. Makalipas ang 8 minuto, lumabas si Raka. Perpektong gray na suit. Blue na kurbata, namumula ang mga mata. Tara na. Sumakay sila sa elevator ng tahimik. Bumaba, tinawid ang parking area. Patungo si Raka sa kanyang silver sedan. Susundan ko, sabi ni Mang Tonyo. Huwag kang subukang tumakas. Hindi ako tatakas. Hindi siya tumakas. Pagkalipas ng 20 minuto, nakaparada ang 2 kotse sa harap ng bangko, magkatabi. Alas 10:15. Late NG 15 minuto. Ngunit naroon sila. Naghihintay si Attorney Alex sa pinto, tiningnan si Mang Tonyo, tiningnan si Raka. Lumaki ang kanyang mga mata sa gulat, nadaanan siya ni Mang Tonyo at bumulong, ngayon na ang oras. Ang conference room ay may transparent na salamin na pader. 8 manager ang nakaupo sa paligid ng isang oval na mesa. Si G. Bambang ang nasa dulo. Huling pumasok si Raka, umupo ng pinakamalayo kay Mang Tonyo. Magandang umaga sa lahat, simula ni G. Bambang, salamat sa pagdating. Ngayon ay kailangan nating talakayin ang isang sensitibong sitwasyon. Tiningnan niya si Raka. Raka, kahapon ay may insidente sa branch. Isang customer ang nagreklamo na publiko siyang pinahiya mo. Ano ang masasabi mo? Inayos ni Raka ang kanyang upuan. Ngumiti. Tila bumalik ang kumpiyansa sa kanyang mukha. G. Bambang, sa lahat ng paggalang, ito ay isang malaking pagkakamali. Pagkakamali? Opo. Kahapon ay nag-asikaso ako ng isang ginoo na pumasok sa bangko nang hindi nararapat ang kanyang kalagayan, maruming damit, mabaho, nagreklamo ang ibang customer. 2 manager ang tumango, isang blonde na empleyado ang bumulong ng isang bagay bilang tanda ng pagsang-ayon. At ano ang ginawa mo? Tanong ni G. Bambang. Sinunod ko ang protocol. Humingi ng dokumentasyon dahil sa kahina-hinalang transaksyon. Wala siyang ibinigay. Naging agresibo siya. Kailangan kong tawagin ang security guard para mapanatili ang kaayusan. Agresibo? Nagsalita si Mang Tonyo sa unang pagkakataon. Lumingon si Raka sa kanya, puno ng pagmamaliit ang kanyang titig. O, itinaas mo ang boses mo, tinakot ang mga customer, tumangging umalis ng magalang naming hilingin. Hindi totoo yan. Ang aking mga salita laban sa iyong mga salita. Nagsalita si Raka kay G. Bambang, Direktor. Sa lahat ng respeto, malinaw na hindi naiintindihan ng ginoong ito kung paano gumagana ang modernong institusyong pinansyal. Gusto niyang mag-withdraw ng 50,000, ngunit mayroon siyang mas mababa sa 1,000 sa kanyang account. Nang ipaliwanag ko na kailangan niya ng dokumentasyon, nagsimula siyang magkuwento tungkol sa pagiging mayamang magsasaka, may bilyon-bilyon, may abogado, 3 manager ang mahinang tumawa. Si Dimas, ang supervisor, ay naroroon at tumango ng sumasang-ayon. Tama po, G. Bambang. Nandyan po ako. Magalang po si Raka at sobrang pasensyoso pa nga. Sabi ko sa inyo, binuksan ni Raka ang kanyang mga kamay. Hindi lang ako, ilang empleyado ang nakasaksi sa insidente. Ang ginoong ito na naririto ay sinubukang idemanda ang bangko dahil sa pagtrato sa kanya ayon sa protocol ng seguridad. Tiningnan ni G. Bambang si Mang Tonyo. Ang kanyang tingin ay humihingi ng pasensya. Mang Tonyo, mayroon ka bang ebidensya para sa iyong mga pahayag? Bago pa makasagot si Mang Tonyo, nagpatuloy si Raka. Siyempre wala, dahil hindi ito nangyari. Tingnan nyo, naiintindihan ko. Nahihiya ang ginoong ito, ngunit ang kahihiyan ay hindi kapareho ng kapahiyaan. Kung hindi ko sinasadya na mang-insulto, humihingi ako ng tawad, ngunit ang pagiging profesional ay hindi krimen. Sumandal siya sa upuan, nagkrus ng binti, lubos na bumalik ang kayabangan. Sa katunayan, Direktor, sa tingin ko,
ay dapat nating idemanda siya pabalik dahil sa paninirang puri. Sinisira ng Ginoong ito ang aking reputasyon nang walang ebidensya. Nagkatinginan ang iba pang manager. Ang ilan ay tila sumasang-ayon. Mahusay na naibenta ni Raka ang kanyang bersyon. Kaya, Raka, pagtatapos niya na may ngiti. Kung walang konkretong ebidensya, iminumungkahi kong isara na ang isyung ito dito. May mahalaga akong customer na naghihintay ng alas 11. Tiningnan ni G. Bambang si Attorney Alex at Sumeñas. Ito na ang oras para durugin ang kayabangan na iyon. Tumayo si Attorney Alex. Ikinonekta ang computer sa projector. Buhay na buhay ang puting pader. Mayroon kaming ilang konkretong ebidensya. Pinindot niya ang play. Ipinakita ng screen ang loob ng bangko, recording ng cellphone. Ang anggulo ay mula sa itaas, marahil mula sa isang taong nakatayo. Malinaw ang audio. Umalingaw-ngaw ang boses ni Raka sa silid. Ano itong amoy na to? Tawanan. Kuya, nagkamali ka yata ng pinasukan. Hindi ito kooperatiba ng mga magsasaka. Maraming tawanan. Lumitaw si Mang Tonyo sa screen, hawak ang kanyang salakot. Si Raka ay umiikot sa paligid niya. Kung totoo ngang may positibong balanse ka, bibigyan kita ng doble. Sumabog ang mapanudyong tawanan sa video. Nagre-record ang mga customer. Itinuro ni Raka ang pinto. Bumagsak ang conference room sa ganap na katahimikan na parang isang libingan. 5 manager ang nakatingin sa screen. Nakanganga ang mga bibig. 2 ang nakatingin kay Raka. 1 ang nakatingin sa sahig. Nagpatuloy ang video. Ipinapakita si Dimas na sumasama sa panunukso, mga biro tungkol sa pataba. Peking pagtingin sa account na 800 pesos, ang brutal na pagpapaalis ng security guard, pinindot ni attorney. Alex ang pause. Protocol NG Seguridad Jan Raka? Namutla si Raka ngunit sinusubukan pa ring ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang video ay wala sa konteksto, hindi ipinapakita kung ano ang nangyari bago iyon. Siya ang unang naging agresibo. Wala sa konteksto, ngumiti si Attorney Alex. Mayroon kaming buong video. 32 minuto. Gusto mo bang i-play ko lahat? Hindi. Hindi ganoon. Na-edit ang recording. Hindi na-edit. Mayroon kaming original na file na may metadata, timestamp lahat. Gusto mo bang i-verify ito ng isang technician ngayon? Binuka ni Raka ang kanyang bibig, isinara. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa pininturahang mesa. Yumuko si G. Bambang ng may pagbabanta. Raka, sa video ay sinabi mo na may 800 pesos si Mang Tonyo sa kanyang account. Na-verify mo ang datos na iyon? Na-verify ko po. Opo. At mayroong 800 pesos. Mayroon. Maaari itong tingnan sa system. Pinindot ni Attorney Alex ang isa pang button. Lumitaw ang isang spreadsheet sa screen. Ito ang checking account ni Mang Tonyo. Account 4108235. Maaari itong kumpirmahin. Tiningnan ni Raka at mekanikal na tumango. Ngayon, tingnan ang balanse noong Disyembre 7, 2025. Ipinakita ng screen sa malalaking letra ang available na balanse. Walingli Binyun, 420,147,190.000. Sumabog ang silid sa bulungan. Isang babaeng manager ang bumulalas. Diyos ko po, namutla si Dimas. 8 bilyon! Ulit ni attorney. Alex, hindi 800 pesos 8 bilyon. Umiling si Raka ng balisa. Hindi lumitaw iyon kahapon. Sumpa ko, iba ang pinapakita ng system. Pinapakita o sinadya mong magsinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Mali lang ang system. Mali ang system? Kinuha ni G. Bambang ang kanyang computer, mabilis na nag-type at ipinihit ang screen kay Raka. Nakikita ko na ngayon. Gumagana ang system ng perpekto, malinaw na ipinapakita ang 8 bilyon. Paano ka nagkamali? Hindi ko alam. Bad day ko lang po. Mabilis ko lang pong tiningnan. Bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Dewi. 22 taong gulang. Nakatali ang buhok. Nanginginig ang mga kamay. Tiningnan niya si G. Bambang. Maaari ka bang magsalita, Dewi? Huminga siya ng malalim.
Naroon po ako kahapon. Nakita ko po ang lahat. Lumingon si Raka sa kanya. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Dewi, hindi mo kailangan gawin yan ha? Kailangan ko po. Naging mas matatag ang kanyang boses dahil hindi po ito ang unang beses. Hindi ang unang beses? Tanong ni G. Bambang. Hindi po, Direktor. Noong nakaraang buwan pinahiya po ni Sir Raka ang isang matandang babae. Sinabi pong walang pera ang isang pensyonado para sa investment. Noong nakaraang linggo, may isang batang imigrante. Tinawag niya po ang security guard bago pa man asikasuhin at noong isang araw po, si Mang Tonyo. Lahat po yan kasinungalingan. Mabilis na tumayo si Raka. Inimbento niya lang lahat. Yan dahil gusto niya akong saktan. Inilabas ni Dewi ang kanyang cellphone at ipinakita ang screen. May mensahe po ako mula sa ibang empleyado. Lahat po sila nagrereklamo sa kanyang pag-uugali. Maaari ko po itong ipasa sa HRD ngayon din. Bumagsak si Raka sa upuan. Ang kanyang kumpiyansa ay gumuho na parang baraha. Bumagsak ang balikat, tinakpan ang mukha ng mga kamay. Stress lang ako, pressure sa target. Hindi niyo naiintindihan? Nabasag ang kanyang boses. Hindi na siya ang mayabang na manager. Siya ay isang lalaking hubot-hubad sa harap ng kanyang kahihiyan. Nananatili ang silid sa katahimikan. Isang mabigat, nakakapanikip na katahimikan. Walang sinuman ang nangahas gumalaw. Ipinikit ni G. Bambang ang kanyang mga mata, huminga ng malalim. Nang buksan niya ang mga ito, may malalim na pagkabigo sa kanyang tingin. Pressure sa target? Inulit niya ng mahina at mapanganib ang kanyang boses. Pinahiya mo ang customer dahil sa pressure sa target. Ang blonde na manager ay lumayo sa kanyang upuan mula kay Raka. Ang nakakasuklam na tunog sa sahig ay pumutol sa katahimikan. Tiningnan niya si Raka na parang isang kasuklam-suklam na estranghero, si Dimas. Ang supervisor na nakatawa kasama niya ay namutla. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa mesa. Sinubukan niyang magsalita. G. Bambang, hindi ko po alam na ganito kaseryoso. Akala ko po ay Dimas. Putol ni G. Bambang. Isang biro? Isang panlilibak? Isang diskriminasyon? Yumuko si Dimas, hindi sumagot. Isang may balbas na manager ang umiling ng may pandidiri. 20 taon na akong nagtatrabaho dito. Hindi ko pa nakita ang ganito. Ang isa pang mas batang manager ay tiningnan si Raka ng may ganap na paghamak. Pre, 8 bilyon. Nawala ang 8 bilyong customer mo dahil lang sa pagiging bobo. Nagsimulang lumakas ang bulungan mabagal sa simula, pagkatapos ay lumalakas. 5 sabay-sabay na pag-uusap. Lahat ay nag-uusap tungkol sa impyerno. Walang sinuman ang nagtanggol sa kanya. Paano siya nagkamali ng ganoon? Hindi siya nagkamali. Nagsinungaling siya ng hayagan. Nakita mo ba ang video? Nakakahiya. Isipin mo kung gaano karaming iba pang customer ang tinrato niya ng ganoon. Itinaas ni Raka ang kanyang ulo, tumingin sa paligid, nakita ang mga mukha ng di pagsang-ayon, galit, pandidiri mga taong nagtatrabaho kasama niya, naghahapunan kasama niya, lahat ay tumalikod sa kanya. Mga kaibigan, hindi niyo naiintindihan? Hindi ganoon. Maaari ko bang ipaliwanag? Ipaliwanag ang ano? Nagsalita ang blonde na manager. Nasa video lahat. Pinagtawanan mo siya. Pinatawa mo ang lahat. Tinawag mo siyang sinungaling. Pero hindi ko alam. Hindi mo alam? Hinampas ni G. Bambang ang mesa nang may kamao. Lahat ay nagulat. Ang trabaho mo ay malaman, i-verify. Tratuhin ang bawat customer ng may paggalang. Tumayo si Raka, nanginginig ang mga binti. G. Bambang, pakiusap. 10 taon na ako sa bangko, 10 taon. Hindi ito matatapos dahil sa isang pagkakamali. Isang pagkakamali? Sabi ni Dewi, may iba pang kaso. Sobrang reaksyon lang yan, pagkakamali. Tulad din ba ni Mang Tonyo ay pagkakamali. Walang sagot si Raka. Tiningnan niya ang pinto, binilang ang distansya. Ang kanyang katawan ay nakahilig patungo doon. Huwag mong isipin na lalabas ka sa silid na ito, babala ni G. Bambang.
Ngunit kumilos na si Raka, kinuha ang kanyang suit mula sa upuan, humakbang ng 2 beses patungo sa pinto. Hinarangan ni Dewi ang daanan. Umalis ka sa daanan, intern. Hindi, ikaw ang umalis. Hindi pa rin siya gumagalaw. 2 manager ang tumayo sa tabi niya. Pagkatapos ay isa pa. 4 na tao ang humaharang sa daanan ni Raka. Sulok-sulok siya, napapaligiran, talunan. Hindi nyo ito magagawa sa akin, bulong niya. May karapatan ako. Ididemanda ko kayo at ang bangko. Tumayo si G. Bambang, lumakad hanggang sa harapan ni Raka. Ano ang batayan mo para idemanda? Mayroon kaming ebidensya. Saksi. Video. Wala kang anumang. Sinubukan ni Raka ang huling desperadong card. Lumingon siya kay Mang Tonyo. Magkano ang gusto mo? 1,000,000? 200? Babayaran ko para lang makalimutan ang lahat ng ito. Natigilan muli ang silid. Nanatiling nakaupo si Mang Tonyo. Kalmado, nakapatong ang mga kamay sa mesa. Matagal na tinitigan si Raka. Magkano ang gusto ko ha? Anumang halaga, huwag mo lang itong gawin sa akin. Dahan-dahang tumayo si Mang Tonyo, kinuha ang salakot na nasa tabi ng upuan, isinuot sa ulo at lumakad hanggang sa puntong gusto kong matuto ka ng isang bagay. Ano? Na ang pera ay hindi ka ginagawang mas mahusay kaysa kanino man. At ang kakulangan ng pera ay hindi ginagawang mas masama ang sino man kaysa sa iyo. Binuka ni Raka ang kanyang bibig, walang lumabas na tunog. Dumating ako dito kahapon, patuloy ni Mang Tonyo, para lang mag-withdraw ng pera. Kailangan kong bumili ng traktor, piyesa, mga gamit para sa sakahan. Hindi ako dumating para magpa-impluwensya, hindi ako dumating para magyabang. Dumating ako para gawin ang ginagawa ng sinumang customer. Kalmado ang kanyang boses ngunit matatag na parang bato. Bawat salita ay maingat na pinili. Hinuhusgahan mo ako mula sa aking damit, mula sa aking amoy, mula sa aking hitsura. Nagpasya ka kung sino ako nang hindi mo ako kilala. At higit pa rito, pinahiya mo ako para sa libangan. Humihingi na ako ng paumanhin. Hindi ka humingi ng paumanhin. Nag-alok ka ng pera. Ano ang pagkakaiba? Ang paghingi ng paumanhin ay nangangailangan ng pagkilala sa pagkakamali. Sinusubukan mong bilhin ang iyong daan palabas. Lumapit si Attorney Alex at binuksan ang isa sa mga folder. Kumuha ng 3 sheet. G. Bambang. Bukod sa checking account, mayroon ding investment si Mang Tonyo sa bangkong ito bonds na nagkakahalaga ng 4 bilyon, mutual funds na 3 bilyon at government securities na 5 bilyon. Inilapag niya ang mga sheet sa mesa isa-isa. Ang kabuuang pinansyal na assets sa institusyong ito ay 20,420,000,000. Umalingaw-ngaw ang bilang na iyon sa silid. Bilyon-bilyon. Napatayo si Raka, humawak sa likod ng upuan upang hindi matumba. 20 bilyon. Opo, sabi ni Mang Tonyo, 50 taon ng pagtatrabaho, hindi kailanman gumastos sa mga walang kabuluhang bagay, hindi kailanman nagyabang, nag-ipon, namuhunan at pinili ang bangkong ito. Dahil akala ko mapagkakatiwalaan ko ito, tinakpan ni G. Bambang ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Nang ibaba niya ang mga ito, namumula siya sa galit. Raka, tinatanggal ka sa trabaho nang walang abiso, nang walang severance pay. Kunin mo ang gamit mo at umalis ka na ngayon. Hindi, pakiusap, kailangan ko ang trabahong ito. May mortgage ako, apartment, kotse. Dapat naisip mo iyon kanina, Direktor. Pakiusap, sapat na ang aking mga anak. Sumigaw ang boses ni G. Bambang. Hindi mo inisip ang iyong mga anak nang pinahiya mo ang lalaking ito. Hindi mo inisip ang mga kahihinatnan. Ano ang iniisip mo? Tawanan, pakiramdam na mas superior. Bumagsak si Raka, lumuhod sa sahig. Nagsimulang umagos ang luha sa kanyang mukha. Patawad po, talagang patawad po. Tiningnan siya ni Mang Tonyo mula sa itaas. Walang kagalakan sa tanawin, walang kasiyahan, tanging pagod. Dimas, tawag ni G. Bambang. Ikaw din, 15 araw na walang sweldo at mandatoryong ethics training. Kung may isang reklamo, isa lang, susunod ka kay Raka palabas ng pinto. Agad na tumango si Dimas, hindi nangahas na magprotesta.
Tungkol naman sa iyo, Mang Tonyo, bumaling si G. Bambang. Sa ngalan ng bangko, ipinapaabot ko ang aking pinakamalalim na paumanhin. Hindi ito dapat nangyari. Tinanggap ko. Gusto mo pa bang panatilihin ang iyong account sa amin? Tiningnan ni Mang Tonyo si Raka sa sahig. Pagkatapos ang iba pang manager, pagkatapos si Dewey, pagkatapos si G. Bambang. Hindi, mahina niyang sabi. Ililipat ko ang lahat. Hindi na ako makapaniwala. Yumuko si G. Bambang. Naiintindihan ko. Karapatan mo iyan. Kinuha ni Mang Tonyo ang kanyang mga folder. Tinulungan siya ni Attorney Alex. Naglakad sila patungo sa pinto. Nadaanan si Raka na nakaluhod pa rin. Hindi siya tumingala. Nananatiling tahimik ang silid. Pumasok ang dalawang security guard. Sa pilitang binuhat si Raka, inakay palabas. Ang kanyang kaladkad na hakbang ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Huminto si Mang Tonyo sa pinto. Lumingon sa huling pagkakataon. Devi, tawag niya, salamat sa iyong lakas ng loob. Ngumiti siya sa gitna ng kanyang mga luha. Lumabas si Mang Tonyo. Sumara ang pinto sa likod niya. Doon lang siya bumuntong hininga. Tapos na. Lumabas si Mang Tonyo sa silid na mabigat ang mga paa, ngunit ang kanyang dibdib ay kakaiba, magaan at pagod sa parehong oras. Ang pasilyo ng bangko ay tila mas tahimik kaysa kahapon. Walang tawanan. Walang mapanlibak na komento. Tanging may sukat na mga hakbang at pag-iwas sa tingin. Naglakad si Attorney Alex sa tabi niya, mahigpit na hawak ang mga folder na naglalaman ng mga dokumento. Nadaanan nilang dalawa ang customer service area. Ilang empleyado na tumawa kahapon ay ngayon ay matamang nakatingin sa kanilang keyboard. Isang babaeng empleyado ang tumingala, binuka ang bibig na parang gustong may sabihin, ngunit nagbago ng isip at yumuko muli. Sa harap ng salamin na pinto, huminto si Mang Tonyo. Lumingon sa huling pagkakataon, nakita si Dewi sa malayo, nakatayo malapit sa ATM machine. Pinagmasdan niya ito nang nag-aalangan. Nang mapansin niyang nakatingin siya, itinaas niya ang kanyang kamay sa isang nahihiyang pagbati. Sumagot si Mang Tonyo sa isang maikling tango. Walang salita para sa sandaling iyon, tanging paggalang. Sa bangketa, tila mas maliwanag ang araw. Saglit niyang inalis ang kanyang salakot at hinayaan ang sariwang hangin na dumampi sa kanyang mukha. Ngumiti si Attorney Alex ng mapanukso. Nagtagumpay ka? Hindi ko alam kung nagtagumpay ako, Alex. Ang alam ko lang, tapos na. Tapos na para sa kanya. Para sa iyo, ito ay simula ng isang bagong yugto. Hindi sumagot si Mang Tonyo. Naglakad patungo sa kanyang pickup. Bago sumakay, tiningnan niya ang buong gusali ng bangko. Ang salamin na bintana ay nagre-reflect ngayon ng iba. Hindi na ang lalaking pinahiya sa bangketa, kundi ang lalaking umalis na nakataas ang noo. Nang gabing iyon, umuwi si Mang Tonyo sa sakahan na may halo-halong emosyon na mahirap ipaliwanag. Umalingaw-ngaw ang kanyang lumang pickup sa pamilyar na kalsadang graba na nadaanan ang mga hanay ng mga puno ng niyog na sumasayaw sa ihip ng hangin sa gabi. Nang dumating siya sa punong bahay, hindi siya agad pumasok. Umupo siya sa beranda ng ilang oras, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagkulay ng langit na may mga gradasyon ng orange, pink at purple. Lumipad ang isip ni Mang Tonyo kay Aling Nena. Naisip niya ang kanyang asawa na nakaupo sa tabi niya gaya ng dati, hawak ang kanyang magaspang na kamay dahil sa mga dekada ng pagtatrabaho sa lupa. Palaging sinasabi ni Aling Nena na darating ang katarungan sa tamang panahon, na ang mga mapagmataas na tao ay matututo ng kanilang sariling leksyon. At ngayon, sa unang pagkakataon, nakita ni Mang Tonyo na nagkatotoo ang mga salitang iyon. Tama ka, aking mahal, bulong niya sa hangin ng gabi. Sa wakas ay natuto sila. Kinuha niya ang kanyang lumang leather na pitaka, binuksan ang kupas na tupi, at tiningnan ang litrato ni Aling Nena na nakangiti. Kinunan ang litratong iyon sa kanyang 15 kaarawan, 4 na taon bago siya tuluyang mawala. Sa litrato, nakasuot si Aling Nena ng isang simpleng berdeng kebaya. Maayos na nakatali ang kanyang buhok na may mga uban, at ang kanyang ngiti ay nagpakita ng kapayapaan na palaging nagpapagaan ng loob ni Mang Tonyo. Hindi ako nagbago,
sabi ni Mang Tonyo sa litrato. Suot ko pa rin ang parehong bota, ang parehong salakot, ang parehong checkered na kamisa. Hindi ako kailanman nagpanggap na ibang tao. At ngayon ay pinatunayan ko na hindi natin kailangang magbago para igalang. Kailangan lang nating manatiling tapat sa ating sarili. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, mahimbing na natulog si Mang Tonyo. Walang bangungot tungkol sa mapanlibak na tawanan o mapanlait na tingin. Tanging mapayapa at mainit na dilim na parang yakap mula sa isang taong labis na naiindyan. 3 araw pagkatapos, sa isang apartment na mas maliit kaysa sa dati niyang tinitirhan, na may kalahating saradong kurtina, tiningnan ni Raka ang kanyang refleksyon sa salamin ng banyo. May gulo-gulo ang balbas, malalim ang maitim na bilog, sa ilalim ng mata, nakalatag ang kurbata sa sulok ng sahig na parang patay na ahas. Walang humpay na nag-vibrate ang kanyang cellphone sa mesa sa sala. Mga mensahe na hindi nasasagot, mga tawag mula sa hindi kilalang numero, mga bagong notifikasyon, isa pang video na may pangalan niya ang kumalat, isa pang komento na nagsasabing nakuha niya ang nararapat sa kanya. Ipinikit ni Raka ang kanyang mga mata sandali. Bangko, posisyon, suweldo, status lahat ay nawala sa isang araw. Huminga siya ng malalim, naglakad patungo sa bintana at hinila ang kurtina. Sa ibaba, sa kalsada, normal ang buhay gaya ng dati. Mga kotse, motorsiklo, mga taong nagtatrabaho. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, wala siyang pupuntahan. Naalala niya ang 10 taon ng kanyang karera sa bangko. Paano siya nagsimula bilang isang ordinaryong teller. Nagsikap ng husto, nag-overtime gabi-gabi, sinakripisyo ang oras kasama ang pamilya para makakuha ng promosyon. Paano siya umakyat ng ranggo isa-isa mula teller hanggang senior staff, pagkatapos supervisor at sa wakas ay branch manager. Inakala niya na narating na niya ang tuktok. Inakala niya na hindi siya matutumba. Ngunit isang araw, isang hangal na desisyon, isang malupit na gawain at nagiba ang lahat. Naalala ni Raka ang mukha ni Mang Tonyo nang una itong pumasok sa bangko. Isang matandang lalaki na may maruming damit na pangtrabaho, lumang salakot, putikang bota. Agad na hinusgahan ni Raka, agad na nagpasya na hindi karapat-dapat ang lalaking ito ng paggalang, agad na nagpasya na ang lalaking ito ay isang biro. Gaano siya kamali. Mahigpit na kinuyom ni Raka ang kanyang mga kamay hanggang sa mamutla ang kanyang mga buko ng daliri. Hindi niya sinisisi si Mang Tonyo. Sinasabi niya ang kanyang sarili, ang kanyang kayabangan, ang kanyang arogansya, ang kanyang hangal na paniniwala na ang damit ang nagtatakda ng halaga ng isang tao. Tumunog muli ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang pangalan sa screen ng kanyang asawa, si Ratna. Nag-alinlangan siya sandali, pagkatapos ay sumagot. "Hello Raka, nasaan ka? Hinahanap ka ng mga bata." Nakita nila ang video sa internet. Umiiyak si Dinda sa school dahil tinutokso siya ng mga kaibigan niya. Ang boses ng kanyang asawa ay tila pagod, galit at nag-aalala sa parehong oras. "Nasa lumang apartment ako na dati nating inupahan bago tayo lumipat. Bakit hindi ka umuwi?" "Hindi ko sila kayang harapin ngayon, Ratna. Hindi ko kayang makita ang mukha ng mga bata sa kahihiyang ito." "Kahihiyan?" Tumataas ang boses ni Ratna. "Dapat naisip mo ang kahihiyan bago mo pinahiya ang matandang iyon sa harap ng lahat. Ngayon, kilala na ng buong bansa ang pangalan mo, Raka. Alam na ng buong bansa kung ano ang ginawa mo." Hindi sumagot si Raka. Alam niyang tama ang asawa niya. "Ang iyong mga anak ang nagdurusa sa mga kahihinatnan," patuloy ni Ratna. Nagsimulang mabasag ang kanyang boses. "Ang 12 taong gulang na si Dinda ay binubuli sa school. Ang 8 taong gulang na si Fahar ay nagtatanong sa akin kung bakit masama ang kanyang ama sa matandang lalaki. Paano ko sasagutin ang tanong na iyon, Raka? Paano? Hindi ko alam. Kailangan mong umuwi. Kailangan mong harapin ito. Hindi malulutas ang pagtatago ng anuman. Bigyan mo ako ng oras, Ratna. Pakiusap, bigyan mo ako ng oras para mag-isip." Mahabang katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang malakas na buntong hininga. "Sige,
pero huwag mong masyadong patagalin. Kailangan ka ng iyong mga anak. Kahit na nagkamali ka ng malaki, kailangan pa rin nila ang kanilang ama. Ibinaba ni Ratna ang telepono. Nanatiling hawak ni Raka ang cellphone sa kanyang tainga ng ilang sandali, nakikinig sa walang laman na tunog ng naputol na koneksyon. Pagkatapos ay inihagis niya ang cellphone sa sofa at umiyak. Sa unang pagkakataon mula noong siya ay binata, umiyak siya ng malakas na nanginginig ang katawan at nahihirapang huminga. Samantala, ilang kilometro ang layo, naglalakad si Mang Tonyo sa pagitan ng mga hanay ng kanyang sakahan. Ang amoy ng lupa, ang damo na basa sa irigasyon, ang tunay na buhay ay pumuno sa hangin. Mas pakiramdam niya ay nasa bahay siya doon kaysa sa anumang conference room. Ang mga puno ng niyog na itinanim niya 30 taon na ang nakalipas ay ngayon ay matatayog. Mahina na kumikilos ang kanilang mga dahon sa ihip ng hangin sa umaga. Huminto si Mang Tonyo malapit sa isang puno na minarkahan niya ng pulang ribon. Espesyal ang punong ito. Ito ang unang puno na itinanim niya at ni Aling Nena nang sila ay bagong kasal. Noon ay bata pa sila, puno ng pag-asa, at wala silang anumang maliban sa pagmamahalan at determinasyon na magtayo ng buhay ng magkasama. 15 taon, bulong ni Tonyo habang hinahawakan ang magaspang na puno. 15 taon ng pagsisikap at ngayon ang sakahan na ito ay nagkakahalaga ng 10-10 bilyon. Pero alam mo, aking mahal, lahat ng perang iyan ay walang silbi kumpara sa mga alaala ko kasama ka sa ilalim ng punong ito. Narinig niya ang tunog ng papalapit na pickup mula sa malayo. Tumawag na si Attorney Alex kanina. Sinabi na darating siya kasama ang ilang dokumento na kailangang pirmahan para sa proseso ng paglilipat ng account sa isang bagong bangko. Naglakad pabalik si Mang Tonyo sa punong bahay. Iniwan ang makasaysayang puno na may mainit na pakiramdam ng nostalgia. Nagring ang kanyang cellphone, isa na namang hindi kilalang numero. Hello Mang Tonyo, mula po ako sa Bangko Nasyonal. Gusto po naming mag-schedule ng meeting para ipresenta ang personal na proposal ng investment. Nagpasalamat siya ng magalang, tumanggi at ibinaba ang telepono. Ilang minuto pagkatapos, isa pang tawag, isa pang bangko, isa pang proposal, mga pangako ng eksklusibong card, VIP lounge, espesyal na tagapayo. Ngumiti lang ng tipid si Mang Tonyo. Isa-isang isinara ang mga tawag, hindi nagmamadali, ayaw nang makinig sa mga walang saysay na pangako. Simula nang kumalat ang viral video sa internet, nakatanggap na si Mang Tonyo ng higit sa 100 tawag mula sa iba't ibang bangko at institusyong pinansyal. Lahat ay gusto siyang maging customer nila. Lahat ay nangangako ng espesyal na pagtrato, premium na serbisyo at buong atensyon. Ironic, naisip ni Mang Tonyo. Noong isang linggo, walang sinuman ang gustong mag-asikaso sa akin. Ngayon, lahat ay nag-aagawan sa aking atensyon. Ngunit hindi interesado si Mang Tonyo sa espesyal na pagtrato. Ang gusto lang niya ay igalang bilang isang tao, hindi dahil sa kanyang pera, kundi dahil sa kanyang pagkatao, hindi dahil sa kanyang balanse sa account, kundi dahil sa kanyang integridad. Dumating si Attorney Alex sa tamang oras, gaya ng dati. Nakaparada ang kanyang itim na sedan sa harap ng punong bahay at lumabas siya na may daladalang leather bag. Seryoso ang kanyang mukha, ngunit may maliit na ngiti sa sulok ng kanyang mga labi. Mang Tonyo, may balita ako. Anong balita? Nag-apela si Raka sa kanyang pagkatanggal sa trabaho. Inaangkin niyang ang pagkatanggal ng walang severance pay ay lumalabag sa batas sa paggawa. Napabuntong hininga si Mang Tonyo. Hayaan mo siyang mag-apela. Karapatan niya iyon. Hindi ka galit? Para saan pa ang galit? Alex, nawala na ang kanyang trabaho, ang kanyang reputasyon, marahil pati na rin ang kanyang pamilya. Ano pa ang kukunin ko sa kanya? Tumahimik sandali si Attorney Alex, humanga sa kalmado ng kanyang kliyente. Sa loob ng maraming taon bilang abogado, bihira siyang makatagpo ng isang taong tulad ni Mang Tonyo. Isang taong may bawat dahilan para maghiganti, ngunit pinili na hindi gawin iyon. May isa pa, sabi ni Attorney Alex.
Ilang istasyon ng telebisyon at news portal ang gustong interviewin ka. Ang iyong kwento ay nag-viral na sa buong bansa. Nag-aalok sila ng malaking halaga para sa eksklusibong interview. Mahigpit na umiling si Mang Tonyo. Hindi, ayaw kong maging celebrity dahil sa kahihiyan. Ayaw kong gawing libangan ang kwento ko. Nangyari na ang nangyari. Ngayon, gusto kong bumalik sa aking normal na buhay. Sigurado ka, maaari itong maging pagkakataon para ipalaganap ang mensahe tungkol sa hindi paghuhusga sa mga tao batay sa hitsura. Ang mensaheng iyon ay kumalat na, Alex. Ang mga video ay napanood na ng milyon-milyong tao. Nakita na nila kung ano ang nangyari. Gumawa na sila ng sarili nilang conclusion. Hindi ko na kailangang magdagdag ng anuman. Magalang na tumango si Attorney Alex. Sige, kung gayon, tapusin na natin ang mga dokumento ng paglilipat na ito. Umupo sila sa isang simpleng dining table, ikinalat ang mga dokumento sa ibabaw ng lumang kahoy na maayos na alaga. Binasa ni Mang Tonyo ang bawat pahina ng maingat, nilagdaan kung saan kinakailangan, at nagtanong kung may hindi malinaw. Bangko lang ito, sabi ni Mang Tonyo habang nilagdaan ang huling pahina. Paano mo pinili? Pinili ko ang bangko ng pangkalahatang kaunlaran. May maganda silang reputasyon sa paglilingkod sa mga customer mula sa iba't ibang antas ng buhay. At higit sa lahat, mayroon silang programa para sa pagpapalakas ng mga magsasaka at maliliit na may-ari ng sakahan. Sa tingin ko, ang kanilang mga halaga ay akma sa iyo. Ngumiti si Mang Tonyo. Maganda pakinggan. Salamat, Alex. Walang anuman, Mang Tonyo. Ay, isa pa. Gusto kang makita ni Dewi. Gusto niyang personal na magpasalamat. Sabihin mo sa kanya na dumating siya anumang oras. Bukas ang pinto ng bahay ko. Sa ilalim ng beranda ng punong bahay, inayos ni Dewi ang kanyang backpack sa kanyang tuhod. Dumating siya sa sakahan sa imbitasyon ni Mang Tonyo at Attorney Alex. Nang walang uniforme ng bangko, na may suot na maong at simpleng t-shirt, mas bata siyang tingnan kaysa sa bangko. Hindi niyo po kailangan gawin to, sabi niya habang nakatingin sa brown envelope sa mesa. Sapat na po ang internship. Ginawa ko lang po ang tama. Kaya nga, sagot ni Mang Tonyo, ang taong gumagawa ng tama nang hindi umaasa ng kapalit ay bihira. Itinulak ni Attorney Alex ang sobre patungo sa kanya, full scholarship sa management o law. Pumili ka ng pinakamahusay na universidad at kung kailangan mo, may internship sa opisina ko. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Dewi. Hindi ko po alam ang sasabihin. Hindi mo kailangan sabihin ang anuman, sabi ni Mang Tonyo. Mag-aral ka lang at kapag may kapangyarihan ka na sa kamay, alalahanin mo ang kahapon. Alalahanin mo ang mga taong pumapasok sa anumang lugar na may takot na mapahiya. Tumango si Dewi. Idinikit ang sobre sa kanyang dibdib. Umaagos ang luha sa kanyang pisngi, ngunit nakangiti siya. Isang ngiting puno ng pag-asa at determinasyon. Mang Tonyo, sabi ni Dewi matapos kumalma. Maaari po bang magtanong? Siyempre, paano po kayo nananatiling kalmado? Ibig kong sabihin, matapos ang lahat ng ginawa ni Raka sa inyo, paano po kayo hindi sumabog sa galit? Tumahimik sandali si Mang Tonyo, seryosong pinag-isipan ang tanong. Pagkatapos ay sumagot siya ng malumanay ngunit puno ng pananampalataya. Ang galit ay apoy na sumusunog sa sarili. Dewi, kung hinayaan kong kontrolin ako ng galit, magiging katulad din ako ni Raka. Huhusgahan ko ang ibang tao, sasaktan ko ang ibang tao, at sa huli ay sasaktan ko ang aking sarili. Ang aking asawa, si Aling Nena, ay palaging nagtuturo na ang tunay na katarungan ay hindi nagmumula sa paghihiganti. Ang katarungan ay nagmumula sa katotohanan, at ang katotohanan ay nailahad na. Nagdusa na si Raka sa mga kahihinatnan ng kanyang mga gawa. Ano pa ang kukunin ko sa kanya? Sinipsip ni Dewi ang mga salitang iyon ng buong atensyon. Pakiramdam niya ay natututo siya ng isang leksyon sa buhay na mas mahalaga kaysa sa anumang itinuro sa universidad. Salamat, Mang Tonyo. Hindi lang po sa scholarship na ito, kundi sa leksyong ito, aalalahanin ko po ito habang buhay.
Alalahanin mo rin ang isa pang bagay, dagdag ni Mang Tonyo. Kapag naging matagumpay ka na balang araw, at sigurado ako na magiging matagumpay ka, huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling. Huwag mong kalimutan kung paano pakiramdam na maging isang maliit na tao na pinababayaan. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan upang itaas ang iba, hindi upang ibaba sila. Seryosong tumango si Dewey. Nangangako po ako, Mang Tonyo. Nangangako po ako. Pagkatapos umalis ni na Dewey at Attorney Alex, naglakad mag-isa si Mang Tonyo sa bodega kung saan niya iniimbak ang mga kagamitan sa pagsasaka. Isang bagong traktor ang kumikinang nakakadating lang, sumisinag sa tabi ng isang lumang makina na halos hindi na gumagana. Inilapat niya ang kanyang kamay sa katawan ng bagong traktor, nararamdaman ang malamig na metal. Sandali siyang nag-isip kung paano ang traktor na ito ang paunang dahilan ng lahat. Gusto lang niyang bumili ng kagamitan iyon lang. At sa daan, sa huli ay nakabili siya ng isang bagay na mas mahalaga, respeto. Umupo si Mang Tonyo sa isang lumang kahoy na bangko sa sulok ng bodega, pinagmamasdan ang bagong traktor na may nag-iisip na tingin. Naalala niya ang mahabang paglalakbay na nagdala sa kanya sa puntong ito. 50 taon ng pagsisikap, 50 taon ng paggising bago sumikat ang araw at pagtulog pagkatapos lumubog ang araw. 50 taon ng pagbubungkal ng lupa, pagtatanim ng buto, pag-ani at pag-iipon ng bawat sentimo na maiipon. Nang siya ay bata pa, maraming tao ang nagduda sa kanya. Ang kanyang mga kapitbahay ay nagtanong kung bakit hindi siya naghanap ng trabaho sa bayan tulad ng ibang kabataan. Tinukso siya ng kanyang mga kaibigan dahil sa pagpili na maging magsasaka sa modernong panahon. Maging ang ilang miyembro ng kanyang pamilya ay nagmungkahi sa kanya na ibenta ang lupain na minana at magsimula ng isa pang negosyo na mas kagalang-galang. Ngunit nanatili si Mang Tonyo sa kanyang paninindigan. Naniniwala siya sa lupang minana niya sa kanyang ama. Naniniwala siya sa pagsisikap at katapatan. At higit sa lahat, naniniwala siya kay Aling Nena na palaging sumusuporta sa kanya sa bawat hakbang. Magtatagumpay tayo, palaging sabi ni Aling Nena, kapag dumating ang mahihirap na panahon, hanggat magkasama tayo, magtatagumpay tayo. At nagtagumpay nga sila. Ang sakahan na dati ay ilang ektarya lamang ay ngayon ay malawak na hanggang sa abot ng tanaw. Ang ani na dati ay sapat lamang para sa pagkain ay ngayon ay ini-export na sa iba't ibang bansa. Ang ipon na dati ay ilang daan lamang ay ngayon ay umaabot na sa bilyon-bilyong piso. Ngunit sa buong paglalakbay na iyon, hindi nagbago si Mang Tonyo. Nananatili siyang nakasuot ng simpleng damit na pangtrabaho. Nananatili siyang nakasakay sa parehong lumang pick-up. Nananatili siyang nakatira sa parehong bahay na itinayo ng kanyang ama ilang dekada na ang nakalipas. Hindi dahil hindi siya kayang bumili ng mas maganda, kundi dahil hindi niya nararamdaman na kailangan niya. Ang luho ay para sa mga taong kailangang patunayan ang isang bagay, sabi ng kanyang ama, si Mang Berto. Hindi natin kailangang patunayan ang anuman sa sinuman. Alam natin kung sino tayo. Ang mga salitang iyon ay nakatanim ng malalim sa puso ni Mang Tonyo at naging prinsipyo niya sa buhay. Ilang linggo pagkatapos, pumasok si Mang Tonyo sa isa pang branch ng bangko sa kalapit na bayan. Parehong bota, parehong salakot, parehong kamisa gaya ng dati. Sa pila, 3 tao sa harap, 2 sa likod. Ilang mausisa na tingin, ngunit walang agresibo. Nang dumating ang kanyang turno, ang batang manager na nakasuot ng asul na suit ay tumingala mula sa kanyang computer. Magandang umaga, sir. Paano po ako makakatulong? Gusto ko pong ilipat ang account ko dito. Customer na po kayo sa ibang bangko. 30 taon na po. Nagsimulang ipaliwanag ng manager ang mga serbisyo, ngunit huminto sa gitna ng pangungusap nang makita ang pangalan sa form. Napalunok si Hendra. Ang mga larawan mula sa viral video ay malinaw na bumaling sa kanyang isip. May problema ba? Kalmado na tanong ni Mang Tonyo. Wala po, sir. Walang problema. Dali-daling kumalma ang manager. Gusto ko lang po siguraduhin na tratuhin po kayo dito sa paraang nararapat sa inyo.
ng may paggalang. Sinuri ni Mang Tonyo ang mukha ng binata. May takot doon, ngunit may iba rin, isang uri ng bagong pag-aalala na nagmula sa kwento na kumalat na sa internet. Hindi mo kailangan matakot na magkamali sa akin, sabi ni Mang Tonyo. Huwag mo lang akong tratuhin ng iba kung isang araw ay pumasok ako dito na may bagong damit. Ngumiti ang manager na nahihiya. Pangako po, sir, hindi po ako huhusga ng sinumang customer mula sa kanyang damit. Nilagdaan ni Mang Tonyo ang mga dokumento ng paglilipat. Nang tumayo siya para umalis, tumayo rin ang manager. Maari po ba akong magtanong ng isang bagay? Sige. Sa lahat ng naranasan nyo, naniniwala pa rin ba kayo sa bangko? Nag-isip sandali si Mang Tonyo. Hindi ako naniniwala sa mga gusali o logo. Naniniwala ako sa mga taong pumipili na maging iba sa loob nito. Napanganga ang batang manager sa sagot. May karunungan sa simpleng mga salitang iyon na nagparamdam sa kanya na maliit ngunit inspirasyon sa parehong oras. Sa bangketa, nasa labas na, isinuot ni Mang Tonyo ang kanyang salakot sa kanyang ulo. Mahina ang ihip ng hangin, bahagyang itinataas ang gilid ng salakot. Sandali niyang naisip si Aling Nena, naisip ang kanyang ngiti sa nakikita ang lahat ng ito. Gusto mo siguro makita ito, aking mahal, bulong niya. Pagkatapos ay humakbang siya ng 2 beses, huminto at tiningnan ang bayan sa harap niya. Mga kotse, tindahan, mga taong nagmamadali. Ang mundo ay pareho pa rin, ngunit hindi na siya ang lalaking tumatanggap na yumuko. Nang araw na iyon, nang umuwi siya sa sakahan at umupo sa ilalim ng beranda na may mainit na kape sa kanyang mga kamay, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Hindi ang kapayapaan ng taong nagtatago, kundi ang kapayapaan ng taong hinarap ang bagyo at nanatiling nakatayo. Nagsimulang lumubog ang araw sa kanluran na nagkulay ng langit ng magagandang kulay. Dahan-dahan na sinipsip ni Mang Tonyo ang kanyang kape. Tinatamasa ang bawat lunok. Sa malayo, lumilipad ang mga ibon pauwi sa kanilang pugad na bumubuo ng nagbabagong pormasyon sa langit sa paglubog ng araw. Ngumiti si Mang Tonyo sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon. Naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Hindi dahil naghiganti siya, hindi dahil sinira niya ang kanyang kaaway, kundi dahil pinatunayan niya sa kanyang sarili at sa mundo na ang halaga ng isang tao ay hindi natutukoy ng damit na kanyang suot o ng sasakyan na kanyang minamaneho. Ang halaga ng isang tao ay natutukoy ng kanyang pagkatao, ng kanyang integridad, ng paraan ng pagtrato niya sa ibang tao, lalo na sa mga walang maibibigay na kapalit. At alam ni Mang Tonyo na naipasa niya ang pagsubok na iyon. Ngayon, huminga ka ng malalim at isipin kung ilang beses ka tiningnan ng isang tao mula ulo hanggang paa at nagpasya kung sino ka nang hindi nalalaman ang iyong pangalan. Ilang pinto ang isinara dahil lang sa iyong damit, dahil sa iyong simpleng paraan, dahil sa iyong pinanggalingan. Ang kwento ni Mang Tonyo ay maaaring kathang-isip lamang, ngunit alam mo na sa labas ay nangyayari ito araw-araw. Sa mga bangko, sa mga tindahan, sa mga kumpanya, sa mga paaralan hinuhusgahan ang mga tao mula sa relo, sa pulso, mula sa kotse, sa garahe, mula sa pabango na suot at hindi mula sa pagkatao na dala sa loob. Kung ikaw ay kailanman hinusgahan mula sa hitsura o nakakakilala ng isang tao na nakaranas ng ganoon, isulat dito sa komento ang isang salita lamang. Oo, iyon lang. Hindi lang iyon komento. Iyon ay isang tahimik na sigaw na nagsasabing, naramdaman ko ito sa aking sariling balat. Ito ay isang paraan upang ipakita na ang kwentong ito ay hindi lang kay Mang Tonyo. Ito ay sa iyo, sa libu-libong tao. At kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyo, kung sa isang sandali ay naramdaman mo ang galit o kaginhawaan ng mailantad ang katotohanan, kung gayon kailangan mong ipalaganap ito sa mas maraming tao. Ibahagi ang video na ito sa isang taong palaging minamaliit, sa isang simpleng kapatid na nagsisikap at walang nakakakita, sa isang kaibigan na napahiya sa tindahan, sa trabaho, sa interview.
Hayaan ang kwentong ito na maging yakap para sa mga nakakaramdam na walang halaga dahil walang nakakakita sa kung ano ang nasa loob. At kung gusto mo ang mga kwentong tulad nito tungkol sa hindi inaasahang katarungan, tungkol sa mga simpleng tao na nagbubunyag ng mga nag-iisip na sila ay mas mahusay, ito na ang oras para sumali sa mga naniniwala sa iyon. Mag-subscribe sa channel na ito dito. Bawat video ay isang bagong buhay, isang bagong pakikibaka, isang twist na maaaring mangyari sa sino man sa atin, mga kwento ng ordinaryong tao na humaharap sa kahihiyan, isang twist na walang sino man ang umaasa at isang pagtatapos na nag-iiwan ng buhol sa lalamunan o isang ginhawang ngiti. I-activate ang kampana para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na kwento. Dahil ngayon, ang turno ni Mang Tonyo. Bukas ay maaaring kwento ng isang taong mas katulad mo kaysa sa iyong iniisip. Isulat ang oo sa komento. Ibahagi ang video na ito at mag-subscribe ngayon. At tandaan ang isang bagay bago umalis. Huwag kailanman husgahan ang balanse ng isang tao mula sa damit na kanyang suot.